So yun, good morning mga kabakas, mga idol. So medyo natagalan tayo bago nakapag-update dun sa ating vlog. At matagal din tayo hindi nakapag-record dahil na din dun sa paggawa nitong bahay. Tapos nagkaroon ng konting problema yung ating channel dun sa pag-apply natin ng monetization dun sa dun sa PIN sa Google AdSense. Medyo may pagka-delay, tapos nagkaroon ako ng konting problema dun sa AdSense dun sa pag-apply. Pero ayos naman na ngayon. Medyo nagawan din natin ng paraan. So itong update natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung kabuuan nitong bahay. Kaso hindi pa masyadong tapos. Kulang pa ako ng pinto, saka yung wala pang finish yung labas nito. Pero ngayon ipapakita ko na sa inyo dahil pagkatapos nito balik na ulit tayo sa bundok, sa bukid. At tayo ay mag-a-adventure na ulit. So maraming salamat sa lahat ng nandito pa rin ngayon at sa patuloy nating pagdami dito sa ating YouTube channel. So tara, ikot tayo. So mga kabakas, simulan natin dito sa may bintana na kahit pa paano nalagyan natin ng sliding, kahit na yung malinaw lang, yung hindi masyadong malabo yung pagkatintod niya. Ayan o, meron tayong grills. Ulan dito sa likod, ayan, isa sa likod, pati yung bintana. So yun naman bubong natin, naipakita ko na sa inyo nakaraan. Yan ay kulay green. Kaya hindi pa rin tapos yan, wala pa rin sa nepa, saka yung gutter niya, yung alulod sa laylayan. O samantala nilagyan ko muna ng trapal para hindi pumapasok yung pampiyas. Dahil itong hamba natin, loka lang to, lawaan lang to. Hindi to magandang kahoy na sa basaan. Matibay din naman siya, kaso pagdating sa basaan, ayan nangyayari sa kanya, nagkakaganyan yung kanto. Tapos yung ating pinto, ayan, mga banay-banay at lawaan, mix na lang, medyo kanulong na sa kahoy So ayan yung ating, ayan, ako na rin nag-installation yan, nag-wiring yan. Ayan, isang breaker, saka yung mains extension dito doon sa wifi, tapos yung sa kwarto ano na lang yung extension. So medyo hindi pa rin tapos, wala pa rin mga brace sa tabi, sa gilid. Lalagyan pa dyan ng brace at saka mga tukod dito sa taas. Ayan, isa lang yung ilaw. At so ito yung kabuuan ng kusina Pagpasok mo dito sa main door, halos ganito lang kaliit naman yung space ko dito, tapos kusina na. So bali lalagyan lang dito ng isang hardiplex nakaharang. Yung kusina natin medyo makalat, maaga pa. Medyo ginabi na kami ng dating kagabi. Kasi yung ating CR nakabukod pa rin. Ito pa rin yung tatapusin namin na ididikit dito. Hahanayan pa dito ng hollow blocks kasi ng pinto hindi pa rin tapos. Yan, medyo kinulang na sa budget. Marami pa tayong tirang kahoy dyan. Dito yung division naman ay ito na lang mga sobrang kahoy, yung mga natirang kahoy na kinalas doon sa aking kubo. Ayan, mga 2x2, saka yung mga itong madilaw na ito yung batino, saka ito yung mga lawaan, yung mga pangitaas. Tapos dito hindi na namin pinalagyan ng sliding dahil nakatapat naman siya din sa daanan para mas maganda yung tanaw. So ito na lang, rehas na lang. Dito sa bubong, saka dito sa division, ako yung nag-design, ako yung naggawa, nag-forma nito, pati yung lababo. Ayan. Dito naman sa kwarto, ayan, kulay pink. Alam na kung kaninong design. Ayan, nababalot po ng pink mula sa kortina, wallpaper, sa floor mat hanggang sa cobre kama, saka yung dikit sa pader. Ito yung dinikitan niya ng wallpaper. Sabi ko naman wag na lagyan itong harap, at ito na nga lang yung magandang tingnan na sa tabla, yung kapag makinis. Ayan, hindi nga na masyadong na-planer ng maayos dahil baka numipis ng numipis. Ay mayaan ko na yung mga tama ng chainsaw. Yan, no? Ako naman na may gawa niyan.
Ako din yung nag-chinso yan. Hinayaan ko na lang na nakaganyan. Hindi masyadong makinis. Yan. Ang sunod nito siguro dito. Yung pinakang brace dito na, yung patungan ng TV dito. May lalagay. Diretso dito. Kaso saka na. Ayan, may pinto naman na. So mga idol, ito nga palang bahay namin ay hindi kalakihan at hindi din naman gandahan yung forma, pero halos inabot na rin to ng nasa 200k yung nagastos namin kasama yung labor, materials at saka yung kagaya ng pinakita ko sa inyo nakaraan na umuupa pa kami ng kabayo at tao para maghakot dito ng hollow blocks saka nung mga bakal, buhangin at saka yung lahat, pati mga kahoy. So ito mga kahoy, ako na yung nag-chinso nito. Ako na yung lumagari. Yan, lahat yan. So naka-minus lang kami dyan ng konti. Pero yun din naman, yung pagod. Ayan o. So yung ganito kalaking bahay, halos pumapatak na rin ng 200k. Hindi pa finish yan, wala pang palitada yung harap niya, no? So loob lang ang meron dyan. At yung loob, wala ding tuwid yan. Yung palitada sa loob yan. Basta sabi ko hilamusan lang ng konti. May tago lang yung hollow blocks. Okay na. Tapos kung mapapansin nyo, wala kaming biga. Kahoy yung nakaikot dyan. Ayan. Kahoy. Pero yung gasto sa kahoy, saka doon sa biga, kung susumahin ay halos magpapares yan. Dahil malaki din ang gastos namin sa kahoy dito. Sariling kahoy pa yan. Sariling kuha sa bundok. So yan guys, yan lang muna yung update ko sa inyo dito sa bahay. So update ko na ulit kayo kapag may naidagdag na kung sakaling mapinish yung labas ito o sakaling makapagdagdag pa tayo ng iba na babagay dito sa bahay na design. So maraming salamat sa panonood nyo sa ating YouTube channel. So huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa aming mga gawaing bukid dito sa probinsya. So yan, maraming salamat po.